Good day mga kaibigan. Welcome back sa ating channel. Walk around video natin at bigay tayo ng point of view dito sa 2024 Toyota Hiace Commuter Deluxe. Magbigay din tayo ng idea or simpleng comparison natin sa Hiace Commuter Deluxe at sa Hiace GL Grandia. Hopefully magustuhan nyo itong walk around video natin at simpleng review dito sa 2024 Hilux Commuter Deluxe. Tignan natin mga kaibigan kung ano ang update or upgrade ng Toyota dito sa 2024 model niya bukod sa year model. Ang makina nito is 2.8 liter diesel na mated sa 6-speed manual transmission. Bali manual transmission lang po ang option natin kung Commuter Deluxe kasi wala siyang automatic transmission. Kumbaga yung GL Grandia na option mo kung automatic transmission ang kailangan mo. Engine type niya is 4 cylinders, inline 4, 16 valve, double overhead cam, 2,755cc ang kanyang displacement, maximum output of 176 PS at 3,400 revolutions per minute. At maximum torque of 420 Newton meters at 1,400 to 2,600 RPM. Ang dimensions nito is parehong-pareho sa 2021 at 2022 na Commuter Deluxe. Ganun din sa GL Grandia. Ang malawak na wheelbase niya na 3,210 mm ay nagbibigay sa kanya ng magandang stability at better handling sa highway at high speed na takbo. Sa front design niya is good looks ito para sa akin. Parang sa GL Grandia. Dito lang sa Hiace Commuter Deluxe is matte black color at sa GL Grandia is painted. Pero kung ang gusto mo naman is yung sporty type or rugged type, mas maganda itong matte black color ng bumper na compared mo sa GL Grandia na painted. Ang difference nila ng GL Grandia is yung daytime running light or DRL at yung fog light. Sa headlight naman mga kaibigan, halogen type ang headlight nito kapareho sa GL Grandia at bulb type na park light and signal lights. Yan po ang side profile ng Commuter Deluxe mga kaibigan. Kulay gray po ito. Silver metallic. Sa wheels and tires naman mga kaibigan, 16 inches na steel rim wrapped in Dunlop 215/70 R16 with hubcap siya. Ang brakes naman nito is front disc brake at sa rear is drum brake. Pareho rin sa GL Grandia. Para sa akin, mas matipid ang drum brake kaysa sa disc brake sa likod, lalo na pag malaking sasakyan. Ang stopping power din naman ng drum brake is okay na, kayang-kaya niya ng ihinto ang sasakyan kahit sa high speed pa ang takbo mo. Sa rear naman, ang kanyang rear lights is bulb type din na combination. Ang magandang upgrade ng Toyota dito is meron na siyang back camera. Hindi kagaya sa GL na 2022 model is wala siyang back camera. Dito lang is wala siyang back sensor at sa front sensor. Sa GL Grandia ay may 4 na backing sensor at mayroong 2 front sensors. Ito yung standard na or stock na rear camera ng Commuter Deluxe. Magandang accessory na niligay ng Toyota yan mga kaibigan kasi kailangan ang rear camera or back camera kapag ganito kalaki ang sasakyan mo. Meron na rin siyang side repeaters or signal lights sa kanyang side view mirror. Naka-power fold at power adjust function na rin ang side mirror nito. Yan po yung kanyang headlight unit na bulb type at halogen type. Okay, tignan naman natin ang loob nitong mga kaibigan kung anong update sa kanya. Ang kanyang door opener is plastic na matte black color na remote na rin ang kanyang lock and unlock function. Sa GL Grandia is painted yung kanyang door opener. Sa door trims is plastic molding siya.
pero durable at high quality at refined ang materials niya. Ang update or upgrade dito sa Commuter Deluxe is itong steering wheel niya. Meron na rin siyang mga control button sa kanyang steering wheel, audio at yung kanyang answering ng calls. Ang wala lang dito is yung cruise control, yung control button ng cruise control. Fabric seat materials pero maganda rin ang bolstering niya at yung quality ng material na ginamit. Pati yung refinement ng upuan is maganda rin. At 6-way manual adjust ang driver seat, kapareho sa GL Grandia. Parehong-pareho ang kanyang dashboard sa GL Grandia. Ganyan lahat ang itsura ng GL Grandia na 2022-2023 model. Dash mounted ang kanyang shift lever. Manual adjust day and night function ang kanyang rear view mirror. Walang vanity mirror or card holder ang kanyang sunshade. Bulb type ang kanyang doom light or room light. At meron yung standard size na sunglass holder. Ang interior ng Commuter Deluxe ay maliwalas tignan mga kaibigan. Maganda yung pagka-design ng Toyota rito. Sa passenger side naman, pareho na plastic moldings. Maganda yung cup holders na nandun sa dash mounted, tapat ng aircon vents. Meron siyang 12-volt socket sa dashboard. At yung seat niya is, ang configuration nito is, pwede mong i-fold down yung backrest kung walang uupo. So magandang option siya. Meron din siyang cup holder at lagayan ng mga gamit sa gitna. Okay, tignan naman natin sa back portion or passenger cabin ng Commuter Deluxe. Smooth na rin ang opening ng kanyang side door. Ang configuration ng seating nito is bench type na 4 sa first row, 4 din sa second row, and 4 sa third row. Bali, 12-seater ang likod nito mga kaibigan. Ang hindi lang maganda dito is bench type siya, hindi siya reclinable at wala siyang headrest. Although maganda rin naman ang material ng fabric material at cushioning ng itong upuan nito. Hindi komportable ang upo dito kung long drive, yung matagal na biyahe, lalong-lalo na kung punuan. GI ang material nitong tapat ng gulong niya. Hindi kagaya sa GL Grandia which is plastic. Maganda yung material na yun mga kaibigan. Sa legroom naman is okay lang din, pero siguro sa malalaking tao ay medyo masikip. Yan ang legroom or knee room ng isang 5'9" na height. Okay, yan ang passenger cabin ng Commuter Deluxe. Very bare. Ang upuan niya is bench type, hindi reclinable at walang headrest. 12-seaters sa likod, 3-seaters naman sa harap. So, all in all is 15-seater ang capacity ng isang Commuter Deluxe mga kaibigan, including the driver. So, talagang dinesign ito for business, yung mga pampasada at yung mga businesses na kailangan ng transportation ng marami. Napakagandang option siya mga kaibigan. Pero yung iba ay ina-upgrade ang upuan nito sa likod. Kinakabitan nila o nilalagyan nila ng upuan ng isang GL Grandia. Yung iba naman ay captain seat ang nilalagay o kaya sineset up or kino-customize ang likod nito mga kaibigan. Yung ginagawa siyang special room or parang special van ang pag-customize sa kanya. Okay, that's all dito sa walk around video natin or walk around review natin sa 2024 Toyota Hiace Commuter Deluxe. Bali, ang upgrade sa kanya or update sa kanya is yung Euro model niya. Yung steering wheel niya na mayroon ng control buttons, yung back camera, at yung side mirrors niya is mayroon ng signal light or repeaters. So, napakaganda nitong van na to. Kung manual transmission ang option mo is maganda na ito. Kumbaga, madali itong i-customize na sasakyan. Sa suspension naman nito mga kaibigan ay pareho sila ng GL Grandia at pati sa Super Grandia. Kaya maganda ang ride nito.
base sa ating experience is smooth ang ride nito, lalong-lalo na sa driver at front passenger part. Sa rear part naman niya ay ang ride niya is medyo bouncy, lalong-lalo na kung walang gaanong sakay. Sa steering wheel naman nito mga kaibigan ay pareho siguro sa GL Grandia. Malambot at very light ang kanyang steering wheel. At ang stability ng sasakyan na ito kahit sa high speed ay napakaganda. Sa presyong 1,784,000 mga kaibigan, may price increase siya na 30,000 versus sa 2023 model. Para sa akin, itong Commuter Deluxe 2024 model ay value for money na rin siya mga kaibigan. Magandang option na rin. Maraming salamat muli sa panonood mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga valued subscribers natin. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.